Mga kababayan, si Kamanong po, inyong lingkod. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. At madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Magkomentuhan na po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin si Atty. Roque mga tambay. Na alam naman po natin na talagang ito po ay isa rin po sa ginigipit po ng binagoongang Pilipinas umano. Hindi po ba, lalong-lalo po ngayon, na ang binagoongang Pilipinas ay naharap po sa napakatindi pong issue ng pagdanakaw ng pera ng bayan. At kailangan po nila ito ay mapagtakpan kahit papaano. Kaya po pinupus po nila, lalong-lalo po si Atty. Roque na mapauwi po ng bansa. At yan naman po yung mangyayari, mga kabayan. At ngayon po ay nananatili pa sa Netherlands para po sa kanyang mga medical procedure. At yan naman po talaga ay gagawin po nila, mga kababayan. Dahil kasama po yan sa sinasabi pong kailangan pabagsakin lahat umano. Dahil nga po ngayon, katulad ngayon, grabe po ang kakahihiyan, lalong-lalo po sa buong mundo ng binagoongang Pilipinas. Hindi po ba? Issue ng pulburon at issue ng korupsyon. Kaya nga po sikat na sikat po sila ngayon hindi lang sa ating bansa. Pakinggan po natin ang pahayag po ni Atty. Roque at ang balita. Ang gobyerno ng Pilipinas sa ibang bansa tulad ng Austria kung humingi ba ng asylum sa kanila si Atty. Harry Roque. Ayon sa Department of Justice o DOJ, ang prosesong ito ay confidential. Asylum proceedings are actually confidential in nature. That is why also here in the DOJ, when we are asked questions about whether a particular individual is applying for asylum, we do not confirm nor deny. Inihayag ni Roque na humingi siya ng asylum sa the Netherlands pero batay anya sa rules ang bansang nagbigay ng visa papasok sa Europa ang magproseso nito. Anya, ang Austria ang nagkaloob sa kanya ng visa. Sa kanyang social media, inamin din ni Roque na pupunta sana siya ng Austria noong isang araw, ngunit hindi pumayag ang kanyang doktor dahil may tatapusin pang prosesong medical matapos siyang maoperahan. Paliwanag ng dating palace official, ang Austria ang magpuproseso ng kanyang aplikasyon para sa asylum. Tama naman po ang ginawa ko na dito ako nag-apply ng asylum. Dahil unang-una, hindi ko naman po alam talaga yung Dublin rules. Pangalawa, dahil dito po ako inabutan ng anunsyo ng gobyerno na ipapakancel ang aking passport, dito po ako nag-apply sa Netherlands. Tiwala naman ng DOJ na pag-aaralan ng Austria ang aplikasyon ni Roque. We believe the relevant asylum authority in Austria will do the necessary research, validation of the information that Atty. Harry Roque will be giving them. Dagdag pa ng Justice Department, gaya ng sinabi ng palasyo, hindi political persecution ang ginagawa kay Roque. Dapat na umuwi ito ng bansa at harapin ang mga kaso laban sa kanya. Isa rin sa inaabangan ng DOJ ay kung may Interpol Red Notice na kay Roque para maaari itong maaresto at maibalik sa Pilipinas. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Yan po mga tambay. Siya pala is nabigyan ng visa sa Austria. Parte rin po ng European. At syempre po ang naging dahilan lang po ay syempre po yung sinasabi po na doon siya sa Netherlands, mga tambay, nag-apply na asylum. Pero yung visa, kung saan naman po siya nabigyan ng visa ay sa bansang Austria, mga tambay. Magkakalapit lang po yan, mga tambay, yung mga bansa na yan sa Europe. Ito po kay Atty. Roque, mga tambay, talagang gagawin naman po talaga nila yan. Dahil yan po isang malaking kabawasan po sa issue nila yan pag napauwi po nila si Atty. Roque. Siyempre po ang media, tututukan po ng media yan. Para kahit papaano, yung corruption po na issue nila, mabawasan po ang usapin sa media at sa social media. Hindi po ba? Wala naman po tayong magagawa dyan dahil kontrolado po nila ang gobyerno Hindi ba? Nakita po natin pagdating po sa mga sinasabing kalaban politikal, katulad po ni Atty. Roque na talagang si Atty. Roque po ay lagi po nagpapahayag po sa taong bayan yan kung ano po ang nangyayari at ginagawa po ng gobyerno po ng binagoong Pilipinas. Dahil galing po siya dyan
Kasama po siya sa naglingkod nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Kaya alam niya po ang mga pasikot-sikot at galawan po ng nasa gobyerno ngayon. Kaya nga po, isa rin po sa pinagbintangan si Atty. Roque ay yung pinakalat po na video, hindi po ba? Isa po siya sa pinagbintangan po ron na nagpakalat po ng video nung panahon po siya ay nasa Canada. Hindi po ba? Yung magkakasama po sila ni Maharlika. Hindi po ba? Isa po yon sa naging isang napag-initan po na husto si Atty. Roque dahil po sa video na pinakalat po nila ni Maharlika. At yun naman po ay may katotohanan. Lahat po ng binunyag at pinakalat po na issue ng pulburon nitong si Bonget na tinatawag na kanyang ate at Bangag ay pinatotohanan po ng ate yung issue po ng pulburon na talagang gumagamit matagal na. Kabataan pa lang ay gumagamit na po ng masamang bisyo si Bonget. Kaya po marami po talagang problema na ibinigay si Atty. Roque sa kanila dahil po sa mga in-expose po ni Atty. Roque ang korupsyon, isa po ang mga korupsyon, siyempre po. At siyempre po yung video na siya po ang pinagbintangan, isa siya sa pinagbintangan na nagpakalat ng video ni Bonget, mga katambay. Kaya dito naman po kay Atty. Roque, mga katambay, yung kinakaso po nila sa Pogo. Nakita nyo po, yung Pogo po, mga tambay, di ba? Alam po natin nagamit po yan nung panahon ni dating Pangulong Duterte, lalo po nung pandemya. Yung pandemya po, napagkunan po ng malalaking buwis po yan nung pandemya. Pero nung nakaupo na po sila, naging totally na po yan. Totally po, sila na po halos umano ang nakinabang dyan. Hindi po ba, mga politiko na po, ginawa na po nilang hanap buhay yan. Yang Pogo, umano, sa kanila. Kaya nga yung sinasabi ng Vice President, lahat po kasi pinagkukuhanan na nila ng pera, pati gambling. Di ba? Pati gambling. Pinagkukuhanan na nila ng pera. At sinasabi, baka nga pati sa pulburon kumikita pa rin sila. Hindi kaya? Halos lahat po. Nakita po natin, nagkatotoo po lahat na talagang gahaman po sila sa pera. Kaya po si Atty. Roque, sa dami po ng araw-araw po nag-e-expose, nagpapahayag, lalo-lalo po sa social media, si Atty. Roque, isa rin pong tinik yan ng gobyerno. Tinik po para manahimik. Nakita nyo po, ganun po nila pinatatahimik umano, lalo-lalo po yung nag-e-expose. Yung nag-e-expose ng mga ginagawa nilang katarantaduhan at kademonyohan sa gobyerno. Hindi nyo pa napaghahalata. Halatado na po ni Kahamanong ang galawan. Pagka po sila ang gagawa ng kademonyohan at natutuklasan ng taong bayan at meron po nag-e-expose nito, ine-expose nila lahat. Di ba? Exposure yung issue, katulad ni Atty. Roque. Talagang pupuruhan po nila yan. At syempre po, ikakabit po yan sa mga issue. Pero yan naman pong ginagawa nila ngayon. May tamang panahon naman po yan Maabsuelto naman po si Atty. Roque dyan. Pagka po lalong-lalo po ang yung due process at yung tamang proseso ng batas ang mananaig, hindi po pamumulitika, hindi bend the law, hindi break the law na ginagawa po nila umano ngayon. Absuelto po yan si Atty. Roque. Nakita nyo po yung difference kung paano po sila gumamit ng batas ngayon. Nakita nyo po. Pagka po kalaban sa politika, napakabilis po nilang i-process. Napakabilis po nila i-proseso agad. At napakabilis nila ipakulong. Pero pagdating po sa kanila, lalong-lalo ko sila po sangkot, napakatagal po ng proseso. Kailangan po ng due process. Hindi po ba? Napakarami na po na nagaganap po na anomalya sa ating bansa, lalo-lalo po sa pagnanakaw na wala po silang maipakita doon sa pera na binigay po ng taong bayan na pinondo nila. Trilyon, daan-daang bilyon. Pero nakikita po ng taong bayan, wala. Ghost project, mahihinang mga ginagawa nilang mga proyekto, mahihinang klase. Napakadaling masira. Tapos napakaraming ghost project. Pero alam naman po nila sa mga sarili nila na talagang dapat silang managot sa taong bayan. At alam din nila sa sarili nila na magnanakaw sila.
umano. Pero never po itong katigan katulad po ng DOJ, ng Ombudsman, never pong mapabilis ang proseso ng pagnanakaw, lalong-lalo po kung makakaalyado nila umano. Tumatagal at nagiging sorsuela. Di po ba? Ganun po talaga eh. Dahil nga po systematic at sindikato po kasi ang nangyari po sa ating bansa. Nagtatakipan. At diyan ka magtataka mga tambay. Itong ombudsman, yung ombudsman at dating DOJ Secretary Remulla, nung anak niya ang nagkaproblema sa pinagbabawal na damo, high grade na damo, wala pang 3 buwan, absuelto na lahat ng kaso. Absuelto na. Nakita niyo po? Pagdating po sa kanila, bendalo yata. Pero pagdating po sa mga kalaban, ginagamitan din po ng bendalo. Di ba? Wala na basta yan, hulihin na yan. Mabilis lang. Nakita nyo po at tatahimik na po. Ganyan po nangyayari. Kaya nga po yung sinasabi nga po ng mga kababayan natin, itong administrasyon na ito, naandyan na lahat. Bend the law, break the law, justice delete, justice deny, di ba? At ano pa yung isa? Yung justice delayed. Naandyan na sa kanila lahat. Pagka po papabor po sa kanila, lahat po ng pabor, mga kabayan, ay napakabilis. Kaya po nakakalungkot lang po mga kabayan. Kaya nga gustong-gusto po natin, kung tayo lang po ang tatanungin, ay mapalitan na po ang ganyang sistema. Kaya nga po gustong-gusto na natin maging presidente ang vice president para po magbalik ulit ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Kasi ngayon po, never napakahirap pagkatiwalaan ng gobyerno ngayon. Una-una, yung pagnanakaw na ginawa nila at paggamit ng batas, pagkidnap sa dating Pangulo na walang proseso, due process na binigay man lang sila. Paano mo pagkakatiwalaan ng mga demonyong ito? Nagsasabuatan pa sa kawalanghiyaan. Hindi po ba? Tis-tis lang po, Attorney Roque. Talagang ganun po. Kasi sila po ang gumagamit ngayon ng kapangyarihan at pera ng taong bayan. Ginagamit po nila sa katarantaduhan at kademonyuhan at kawalanghiyaan ang pera ng taong bayan at ninanakaw pa nila umano. Tiis-tiis lang po kayo. Talagang ganun po. Hindi lang naman kayo ang naunang ginipit dahil po ang dating Pangulong Duterte ay talagang pinakulong pa dyan sa Netherlands. Kidnapping, ganun din ang ginawa kay Tebes, kay Kibuloy, at ganun din po ang gustong gawin sa inyo. At ganun din po ang gustong gawin kay Bantag. Si Bantag po ay hindi pa nila nahuhuli. Hindi po ba? Kaya sunod-sunod po yan eh. Kung hindi nga lang po nila na hindi lang po ang Vice President ay na-expose lahat ng korupsyon nila, hindi rin po nila tatantanan ng Vice President. Kaya lang po na-stop ang pagpapabagsak nila kay Vice President ngayon kasi po na-expose yung korupsyon po nilang lahat. Hindi po ba? Nahayag po eh. Kaya po na-delayed yung pagpapabagsak din nila sa Vice President. Pero bubuhayin po nila yan. Yan naman po sinasabi ni Boying. Bubuhayin po nila yan next year. Ganyan po. Pero pagdating po sa pagtugis ng korupsyon nila, mga kabayan, nakita po natin kung paano po sila gumalaw. Bilyon-bilyon po ang insertion na ninanakaw ng mga politiko na kaalyado nila umano. Pero hirap na hirap pong makulong. Hirap na hirap pagkaalyado nila. Pero pagkakalaban na po nila sa politika at talagang kailangan po may magsakripisyo na, napakabilis po nilang ipakulong. Katulad po ni Saldico, tinutugis na rin po nila dahil nga po kalaban na po ang turing nila. Hindi po ba? Samantalang nung kakampi pa ang turing, di ba? Walang problema si Saldico sa ibang bansa. Di po ba? Hindi po nila tinatanggalan ng pasaporte si Saldico. Pero kalaban eh. Kaya mabilis na po. Kaya gagamitan na po nila ng Interpol. Kaya
Attorney Roque, ganun po talaga. Tis-tis lang po kayo. May tamang panahon naman po. Ang tamang panahon naman po ay darating naman po yan. At yung mga kademonyohan naman po nila at kawalanghyan na ginagawa sa ating bansa ay lilipas naman po yan. At darating naman po ang tamang panahon na talagang ang tunay na hustisya ay yan po mananaig. Mananaig naman po yan. Lalo-lalo po pag nagkaroon po ng presidente na hindi po gumagamit ng pulburon. At syempre po, abogado. Mahusay sa batas. Hindi po katulad ngayon, mga kabayan. Nagkaroon tayo ng presidente na hindi na nakatapos, gumamit pa ng pulburon umano. Ano pa? Ano pa ang mangyayari sa bansa natin? Hindi ka na nga nakatapos, nilagyan mo pa ng bisyo, patay kang bata ka. Kaya lahat tayo ay nabudol. Ang hindi lang po nabudol, yung mga nakinabang po ng napakalaki ngayon sa kanila, mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, Atty. Roque, talagang ganun po. Talagang pupuruhan po kayo. Ganun po talaga. Tiis-tiis at darating naman po ang sinasabi nga po natin, yung batas ay iral. Tamang batas po sa tamang panahon. Thank you po mga tambay sa gusto po natin tambay makabaya sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga subscribers po natin at sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po. Sana po ay maingatan po tayong lahat, mga kababayan. Sa muli po, paalam po muna. Bye-bye.